Asenso Pinoy. Pinoy Asenso Time, Asenso Pinoy. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Petron. We Fuel Success. Malapit akong magretiro. Yung matanggap ko na retirement, pwede ko bang gawing investment money? At saka saan dapat ilagay? Alam nyo, pag retirement is another issue, you have to choose what is your lifestyle after retirement. Merong lifestyle na after retirement, ikaw yung adventurer pa na gusto mo pang sapalaran. Meron naman ng gusto na lang, pakamot-kamot na lang ng tiyan. Di ba? Meron naman pwede pa ako kumuha, gamitin ko pa yung talento ko. Maybe get a consultancy, o kumahanap pa ako para active ako. Depende kung ano yung lifestyle mo. Ang masama sa atin, karamihan, yung nagre-retire, pinuproblema pa niya anak niya. Pinuproblema pa niya pamilya niya. Hindi niya kasi pinaghandaan. Yung iba naman, kabaliktaran. Yung mga anak, pinuproblema yung magulang. Yung kasi sinasabi ko, yung financial plan. Know how much you want, when, and why. Kami pangkaraniwang empleyado lamang. Pwede ba kaming yumaman? Pwede. Pero ano ba ang mayaman? Ano problema eh? Ano ba mayaman? Rich is not one who has the most. Rich is one who needs the least. Yung mayaman, hindi yung madaming ari-arian. Yung mayaman, yung pinakamaliit ang pangangailangan. Because if we focus on our needs, mayaman tayo lahat. Ang dami natin ginagas, hindi natin kailangan. Kailangan ba natin 4 na auto? Kailangan ba natin 3 TV, 2 lang mata natin? Meron akong libro na gusto kong lahat ng tao basahin. It's a classical book, you can download sa Amazon libre. The Richest Man in Babylon. Pero ang prinsipyo nun is simple. Part of what you earn is yours to keep. Second principle, you live within what is left after you save. Ang mentalidad natin, kikita tayo, gagastos tayo. Kung may matira, may saving. Kung walang matira, walang savings. Ang tama is, kita tayo, bayad sa sarili natin, kung ano matira, pagkasahin natin. Sa ating pagbabalik, alamin natin mula kay Ginoong Francisco J. Culayco ang kanyang business forecast for 2012. Asenso Pinoy. Pinoy Asenso Time, Asenso Pinoy. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng San Miguel Beer. Ito ang beer. Very positive ang outlook ngayon eh. Kasi nga, alam nyo, yung political situation natin, para sa akin, it's giving a good, bright background. Kasi parang, mukhang seryoso na ang gobyerno ngayong ayusin. At the same time, madaming mangyayari this year. For example, bubuhusan na ng government spending ngayon infrastructure. Pangalawa, gumaganda ang picture ng Pilipinas sa mundo. Kaya yung ating credit rating gumaganda. Pangatlo, yung ating natural resources. Inaayos ng gobyerno yung legal impediments, yung mga moral issues, social issues sa mining. Masasolve yan. The Philippines is the 3rd in the world possessing the most valuable minerals. And I think also the government is focusing mataas ang budget ngayon sa education. The capital assets of this country is our people. Yan lang naman ang duty ng gobyerno. Improve the capital asset. Pero wag tayong tumingin sa labas na yan ang magpapaabuti sa atin. Tingnan muna natin sarili natin. Handa ba tayong magkaroon ng bagong kakayahan? Bagong knowledge? Let's improve ourselves. Ang advice ko sa mga bagong may pamilya, may anak kayo ngayon, ang advice ko very simple. Paaralin nyo ng 2-3 lengguwahe bawat anak. Sila are the easiest to learn. Napakaganda ng potential natin para ipakita sa mundo. We are the guys who will make things happen. Pag umpisa tayo ng gumawa
ng sarili nating personal financial plan. Hindi natin magagawa yan unless we accept reality. First is mindset. Acceptin mo kung may problema ka. Pag hindi mo tinatanggap yan, wala mangyayari sa atin. So, gagawa tayo ng roadmap. Yung roadmap na yan, very simple. Magkano ang target mo, kailan, at bakit. Pag alam mo kung magkano at kailan, alam mo kung anong mga paraan. Ang pangatlo is, napakadali naman. Hindi mahirap. Basta desidido tayo, tamang mindset natin, and willing tayo to focus on our needs. Yung pangangailangan, hindi yung luho. Wala tayong indultong hindi ma-resolve. Wala tayong tunguin na hindi natin naabutin. Huwag isipin na ang paraan para magsulong ng ating buhayan, ng ating mamuhay, ay batay lang sa ating sariling gawa. Magsama-sama tayo. Mag-pool tayo. Parang walis tingting. Kung isa lang tingting, isang strand ng tingting, napakahina. Pag pinagsama-sama mo na, hindi mo na mababaluktot. Yan ang aming advokasya sa Colayco Foundation. At higit sa lahat, sana man lang, huwag natin makalimutan yung mga bagay na hindi mabibili ng pera. Integridad, moralidad, at pagmamahal sa ating Diyos at bayan. Happy New Year! Pero mo palaguin mo para umasenso, Pinoy. Mga ka-Pinoy, naway na ibigan yung ating pagkatanghal sa araw na ito, ang ating special New Year presentation. Nais ko pong pasalamatan si Ginoong Francisco J. Colayco, ang founder and chairman ng Colayco Foundation for Education Incorporated, sa kanyang pagbabahagi sa atin ng mga pananaw at tamang mga diskarte upang tayo po ay umasenso ngayong bagong taon. At gaya na aking madalas sabihin, walang imposible sa taong nananalig sa Diyos at nagsisikap umasenso sa buhay. Ang Asenso Pinoy ay inyong gabay upang harapin ang bukas na puno ng pag-asa. Ako si Francis Cardona, naniniwalang Ka-Pinoy, aasenso tayo! Ang buhay mahiwagang tunay, may hirap, mayroong ginhawa. Maraming pagsubok araw-araw, ngunit kayang lampasan yan. Pinoy, aasenso tayo. Pinoy, aasenso tayo. Pinoy, aasenso tayo. Asenso! Pinoy, aasenso tayo. Pinoy, aasenso tayo. Paniwala ka, aasenso tayo. Asenso Pinoy! Programang ito ay inihatid sa inyo ng San Miguel Beer. Ito ang beer. Bimec Premium Hug Pellets. Bigatin. Petron. We fuel success. Red Horse Beer. The #1 extra strong beer. Tama ka!